Hindi na itinago ni Coach Tim ang pangamba sa napipintong pangharap ng grupo ng Gilas Pilipinas sa pambansang koponan ng Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup. Pag-aalala niya, nagdagdag ng bago ang Chinese Taipei sa kanilang grupo. Inamin din niya na hindi tsamba ang panalo sa nakaraang window ng qualifiers at ang New Zealand Tall Blacks patuloy ang pagpapalakas ng kanilang hanay. Idinagdagan 3 kabilang si Mojave King na kasama ni Kai Sotto sa NBL Australia habang nawala ang ilang dating players nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bit-bit ang dalawang solidong kartada mula sa friendly games laban sa Macau Blackbirds at Jordan. Tila hindi pa rin kumbinsido si Coach Tim Cone sa magiging kapalaran ng Gilas Pilipinas. Sa huling balita na inilabas ng media, nababahala ang Gilas tactician sa magiging performance ng Chinese Taipei kung saan bit-bit nito magkapatid na Robert at Adam Hinton. Kung bakit, narito ang report. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Tinalo tayo ng Taipei nung huli nating laban sa kanila, di ba? Meron silang dalawang batang manlalaro mula sa NCAA Division 1 ngayon, ang magkapatid na Hinton, at malaki ang naging epekto ng dalawang yon sa kanilang koponan. Naka-6 o 7 laro ng mga Taiwanese at sa totoo lang talaga sila yung nang mayagpag sa Jones Cup. Natalo lang sila sa Strong at yun lang ang kaisa-isang pagkatalo ng Taiwan. Actually mga playoffs, hindi natin napanood ang kampanya ng SGA dito sa Jones Cup Ibig sabihin, hindi rin natin naobserbahan ng dalawang player na binanggit ni Coach Tim Cone para lang malinaw, di ba? Pero base sa kanyang pahayag, dominante ngayon ng Taiwanese. Sa SGA lang sila natalo Doon lang sila yumukod. So anong meaning nito mga playoffs? Malakas ang Chinese Taipei. Yun yung nasa isip ni Coach Tim Cone. Bukod kasi sa nanalasa sila sa Jones Cup, maliban sa representative natin ng SGA, tinalo nila ang Gilas sa huling bakbakan, di ba? So matutal, mataas ang moral nila pagpasok sa Asia Cup. Sa pagtaas ng kanilang moral, bit-bit pa nila magkapatid na Hinton na dati hindi nila kasama, di ba? So may rason para mag-alala talaga si Coach Tim sa papalapit nilang bakbakan. Siguro naiisip ni Coach Tim na bukod sa momentum na dala-dala ng Chinese Taipei dito sa Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia, dito sa Jeddah, may mga iniindang injury pa rin ang kanyang mga players. Like si Junmar Fajardo at si Calvin Optana. So mga key players to. Kaya kung titingnan natin ang side ni Coach Tim, bakit siya nag-aalala? May rason talaga siya para mabahala, di ba? Yung magkapatid na Hinton, wala sa hanay ng pulbusin nila Gilas, di ba? Ibig sabihin, wala silang dalawa nun pero nagawa nilang butatayan ng grupo ni Coach Tim. So problema talaga yan para sa ating hanay kung tutusin. At kung magpapasinta kagad sila sa mga unang salpukan or sa mga unang kwarta ng laban, posible may kalagyan talaga Gilas Pilipinas dito. Posibleng ulitin nila ng Chinese Taipei ang pananalasa nila laban sa ating pambansang koponan. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim ng makapanayam ng media, tuluyan na nitong inamin na hindi tsamba ang panalo ng Taiwanese sa Gilas Pilipinas sa nakaraang huling window ng qualifiers. Kaya para sa kanya, kakailanganin talaga nilang maganda para sa nasabing grupo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. May mga tao talaga sila, hindi tsamba pagkatalo nila sa atin. Kaya kailangan talaga nating maging handa laban sa kanila. May kasabihan na isa-isang laro lang muna ang pagtutuunan ng pansin. At totoo yun. Lagi kasing totoo yan kaya sinasabi. Sa ngayon, ang nasa isip namin ay ang Taiwan. Kailangan muna natin silang lampasan. Hindi tsamba. Mabigat yun Pag-amin po yun ng pagiging malakas ng kalabang kupunan. Aminado siya na sobrang lakas ng Taiwanese para sa Gilas Pilipinas nung time na yun. Kaya ganun yung resulta. Talo tayo. And by the way mga playoffs, bukod sa magkapatid na Hinton, ipaparada muli ng Chinese Taipei ang naturalized player nilang si Brandon Gilbeck at ang dating naturalized na si Muhammad Al-Bakir na ngayon ay isa ng local player, di ba? Alam naman natin na silang dalawa yung nanguna sa opensiba ng Chinese Taipei nung huling window ng qualifiers para talunin ang Gilas Pilipinas. Tapos ngayon, may dalawang US-based na player pa sila, ang magkapatid na Hinton. Sa madaling salita mga playoffs, magiging mahirap na naman ang laban ng Gilas Pilipinas sa unang laban nila dito sa Asia Cup. Kaya mararamdaman mo talaga yung sinasabi ni Coach Tim. Sabi rin niya, one game at a time. Isa-isa lang muna. Doon muna sila focus. Yung susunod, saka na lang nila iisipin kapag natapos na, di ba? Yun yung mindset ng kanyang grupo sa ngayon. Matutulis din kasi sa tres ng Taiwanese Doon nila kinatay ang grupo ni Brownlee. Kahit tinangkapan ni Brownlee na habulin sila, hindi na rin umubra sa dulo ang grupo ng Gilas Pilipinas, di ba? Sumasagot talaga yung Taiwanese kaya expect natin na isang mainit na bakbakan sa pagitan nilang dalawa ngayong August 6. Kung tila patuloy ang pagpapalakas ng Chinese Taipei sa kanilang hanay, kapansin-pansin naman ang pagkawala sa hanay ni Corey Webster at Ruben Terangi ng New Zealand. Sa nasabing grupo ay pumasok ang mga pangalan ni Jack Andrew, Dante Russo Nance at si Mojave King, ang dating kasama ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers ng NBL. Tanong,
Ano ang rason ni Coach Jude Flavel tungkol sa issue? Tutukan po natin si Coach Jude sa report ng NC.Basketball. Yung forma ng laro nila sa NBL at ang role at responsibility na meron sila sa kupunan, yun yung rason. Yung mga team nila lahat successful sa nakaraang season At malaking bahagi niyan ay dahil sa naging ambag nila. Excited ako sa kanilang tatlo. May napakagandang opportunity sila dito. Sa totoo lang mga playoffs, hindi tayo nagugulat sa ganitong pangyayari Madalas naman ginagawa nila talaga ng New Zealand. Katulad nung nakaraang huling window, di ba? Nung tinalo nila ang Gilas sa kanilang baluarte. Di ba nagpalit din sila? Tapos ngayon, meron na naman silang 3 bago. Ibig sabihin, ganito sila kadeterminado na pulbusin ang sino mang hahadlang sa kanilang harapan. Siyempre, andyan ang Gilas, Chinese Taipei at Iraq. Sila ang magkakasama sa hanay Kaya asahan na natin siguro ang isang matinding bakbakan sa kanilang grupo. Lalo na kung makakaharap na nila ang Gilas Pilipinas. Sinimulan na ng grupo ni Coach Tim na talunin ng New Zealand Kaya naniniwala tayo na magiging mainit ang laban nilang dalawa dyan. Pero kahit sa ang aspeto natin tingnan talaga, angat na angat ang grupo ng New Zealand dito mga playoffs. Bakit natin sinabi yan? Una, wala silang iniindang injury habang sa Gilas, andyan si Junmar at Calvin Optana. Siyempre, clear naman si Calvin, pero hindi maikakaila na meron pa rin siyang iindahin kapag sumabak sa laban. Pangalawa, nagpalit kaagad sila ng players. Yung mga dati, inalis na nila, nagpasok sila ng bago. Dahil dyan, may bago na naman silang tactic ang gagamitin. Habang ang Gilas, walang bago. Sila-sila pa rin yan. Alam na ni Coach Jude Flavel ang galaw nila. Kaya tingin natin na paghandaan na ng New Zealand ng Gilas Pilipinas. Pero base naman kay Coach Tim, chemistry ng grupong sasandalan nila dito Yung mga naunang laro nila, kasama na yun sa magiging weapon nila pagsapit ng aktual na laban sa Asia Cup. So guys, maraming salamat.